It's actually Baby Leon's first monthsary. So yun, we're happy na parang naitawid namin ng matiwasay ang kanyang first month dito sa mundo. Happy 1 month baby, happy 1 month baby. Pwede ka mag-extend ng another 4 months I think para mag-leave, pero unpaid na siya, wala na rin ata, hindi kami sure, pero para wala na rin siya ata matatanggap sa government. So yun yung isang option, pero parang inisip namin talaga hindi namin siya afford. Zero visibility. Hindi makita. It's not. Hello guys, so today is Sunday, February 23. Maulang ngayon, maulang morning dito sa Ireland. Papunta ako ngayon sa city center. So since today is 23rd, it's actually Baby Leon's first monthsary. So yun, we're happy na parang naitawid namin ng matiwasay ang kanyang first month dito sa mundo. Pero yon, still parang hindi pa kami ganun nakaka-recover, nakaka-settle, dahil ayun, parang pagod pa din, puyat. Then nag-office ako, nag-work ako sa bahay, so divided yung mga gawain. And then si Mama Kares ay nakakatulong na rin maghugas ng pinggan at magluto. So yun, sana maging okay kami this coming days. Ayun, pero ayun, kapit lang sa buhay, wala rin naman kaming choice kundi maging okay. Pero tired but happy, yun ang masasabi ko. Kasi kung parang lagi mo naisip na pagod ka and puyat ka, malungkot ka, walang mangyari sa buhay mo, keep thinking positive lang. And then si Baby sa si Pen talaga, sila yung namin, source of strength, motivation para magpatuloy. Kasi grabe si Baby Leon, tinitignan ko siya, parang puyat ako ganyan, tapos kahalungin ko siya, tinitignan ko siya, bisang bila siyang ngingiti, parang nakakawala din ng pagod. So hindi din talaga parang puro hirap ang pagkakaroon ng baby. So parang hirap at ginhawa basta magkakasama kaming apat. Ayun, puro drama tayo ngayon. Ang plan is, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Punta ako Flying Tiger, tingnan ko may parang pang design doon. And then si Mama Hare ay nakabili siya ng parang damit namin sa ulit, sa Shein. Meron kaming theme ngayon, brown color ang theme namin sa first month ni Baby. So yun, hello guys, sobrang lakas ng hangin nga. Maulan siya kanina, akala ko hindi makakalabas. So parang ngayon, kahit akala namin, parang sabi kasi namin ng mga nakaraan na, uy, kailangan prepared tayo, ganyan-ganyan, so order na ng damit. Pero yung mga ibang bagay nakalimutan namin. Ay, hindi naman nakalimutan, parang alam mo yun, parang hindi na namin kayang pumunta sa city center para mag-errand ganyan, kasi sobrang pagod na. Ayun, wait tayo.
Hintay tayo. Yun, pagod na. Wait lang, tatawid ako. So, ayun, ang bala ko talaga ngayong mismong araw bumili ng mga cake ganyan, mga pang design sa pictorial. So yun yung plan, gagawa din kami ng TikTok para kay baby. Ayun, picturean lang. So hindi kami ganun ka galing mag picture, so hoping for the best. Ayan, ito yung ating view for today. Yan, malakas nga lang yung hangin. Ah, sarap, grabe sarap na hangin. Ayan, so kita-kits later, bye. So yan guys, closing down sale, haba ng pilaw. Wow. Ayun, ang ganda. Ay, grabe ang haba. Sarap, sarap tuloy pumunta. Pero yan, nandito na tayo. Ito yung favorite street ko dito sa Limerick. Ang ganda niya. Ang ganda lang niya. Simple lang. Yan. Di ba? Cute. Nung unang punta namin dito sa Ireland, una namin to kita. Grabe, tuwan-tuwa kami. Kasi syempre, first time din namin sa Europe. Parang gandang-ganda na kami dito. Pero parang, ang dami pa rin mas maganda. Alam mo yun? Ayan. Saan tayo? Ito yung Flying Tiger. So, hanap na tayo dito. Ah, magandang bilhin. Kukit ng mga product. Mga pang aesthetic yung mga dito. Hindi ko alam kung ano bibilin ko. Hanap-hanap muna tayo. Dito tayong tape. €1. So hello guys, yun, wala rin ako napili dun sa Card Factory. Parang ayaw na yung balloons this time. So ayun, pero nakabili na ako ng chocolate Ferrero Rocher. Ibang didesign na lang namin yan. Tapos ito yung hopefully last destination ko, Sauce Train Green. Kita ba? Ayan, Sauce Train Green. Pasok tayo. Yung mga for aesthetic na ulit. Kailangan ko lang tawagan si Mama Kari para makapili. Ito, nandito na ka, be. So, hello guys. Nagpe-prepare pa kami ng pictorial. Ito si baby. Ayan, tulog na tulog siya. Happy 1 month to you. Ayan. So, iwan muna natin siya dyan.
Nasa taas kaming lahat. Iniwan yung bata. Pero saglit lang kami mag-aayos. Mag-aayos lang kami dito. Yan. Ito yung kama. Dito magpipictorial. Ha? Oo. Ito nga lang. Ito pala yung mga nabili ko. Ferrero Rocher. Tapos balloons. So brown yung team namin. At yan. Yan lang. Didesign na lang namin tong pictorial. Paano kaya ito, ma? Para ang gusot ng kama. Di ba dapat planchahin? Charot. Ayan na po. Nakabusangot na naman ang baby. Ang galing naman ni Ate Pente. Is that your song for baby? Init niyan. Dapat tataw. Ubaran mo siya. That's the song I made up. Okay. Kaya ang gupit ito. Yung outfit niya. Ito ang aming simple design. Here's my little boy. Boy boy. On for a minute. Gano'n kaya Victoria ito parehas na I just want to see baby's face. Okay. Beyond suka ang makeup Pen, I want to can you show me your outfit here, stand here. Oh, ouch. Show. Oh, wow. The prettiest ate in the world. Cute. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Malaki pa. Tingin niya. You look like a cutie. Baby. You look like a cutie, baby. I wish you had a dress. Naiyak ko talaga Naiyak. Yan na siya, oh. Nakangiti, oh. Ay! Kantahan na natin si Baby, be. Happy Mansuri, baby. Happy Mansuri, baby. Di pa tapos si Mama. Okay na? Now, Mama, can I talk with you? Yeah, Baby's my of course. Hold mo yung head niya, ha? Okay na. Yung neck niya, hawakan yung neck. Ako mo hawakan. Tura mo nga siya.
Kanta mo daw. 1, 2, 3, go. Happy 1 month. 1, 2, 3, go. Happy 1 month, baby. Happy 1 month, baby. Happy 1 month, happy 1 month. Happy 1 month, baby. Mom, I want to sing the song that I just sang. Okay, go. Sing. Happy month, baby. Happy month, baby. Happy Lakasan mo. month, baby. That's how I sing. Happy month, baby. Happy month, baby. Happy month, baby. Baby. Happy month, baby. Very good. One eternity later. So guys, continuation lang to ng first month sa Rini Baby. Ano lang, magdi-discuss lang kami ng milestone niya ngayong 1 month na siya. Para lang din mailag namin. May mga mababalikan kami in the future pag malaki na si baby. Ganyan. So, ano ba muna? Siguro yung weight niya. Actually, hindi pa masyadong updated ngayon kung anong weight niya ngayon. Kasi, parang 3 weeks, yung last na natimbang siya, parang 3-week-old pa lang siya. Which is 3.9 na mama. 3.9 kilo. Pero siguro ang estimate namin since mukha siyang botsog na kakainom ng breast milk. Siguro mga 4.5 no? 4.5 to 5 kilos. Mabigat na siya. Tapos yung mga normal development niya like yung leeg niya medyo naging strong na. Tapos pagka titingnan mo talaga siya parang hindi na siya newborn no? Ang bilis ng panahon, sobrang bilis. Tapos, ang problema lang din talaga namin yung pagpapaburp, which is parang yun din naman talaga yung normal na problem, di ba? Hindi lahat. Like kay... Sino ba yan? Parang hindi naman lahat. Kay Pen-Pen, hindi naman tayo nagkaroon ng problem sa Burping. pagbaburp eh. Ito kasi para siyang may colic siguro siya. Or yung parang kabagin. Yun, kasi siya yung ang tagal niya mag-burp. Tapos kahit mag-burp na siya, nag-ano pa rin siya. Naglulungad. Oo, tapos minsan lumalabas sa ilong. Hindi lang siya yung basta lungad na tumutulo lang. Kasi normally kay Pen-Pen, ganun, tumutulo lang siya. Minsan, bumubulwak talaga. Pati sa ilong niya. Bumubulwak talaga. So, siguro na-overfeed siya. Yun yung medyo hindi namin kasi ang tagal na namin siya pinapaburp. Parang, lalo pag madaling araw, hindi na ako makatulog kakapaburp sa kanya. Pero ganun pa rin yung nangyayari. Pero sabi doon sa nabasa ko, parang magno-normalize naman siya after 6 months siguro. So, tingnan natin. Ano pa? Yung diaper niya, guys, number 2 na kami. Yay! ano yun? Ang number 2 ay 4 to 7 kilos ata. Kasi yung number 1 is 2 to 4. Parang ganon. 2 to 5, ganon. So, yun. Parang masikip na sa kanya yung... Although, kasya pa naman yung number 1. Or yung newborn diaper size. Ngayon, number 2 na siya. Pwede na siya sa 2. Pwede na siya sa 2. Tsaka yung yung regular yung pagdumi niya naman, tsaka pag-ihi niya. Madalas, parang nakakailang palit kami ng diaper niya. So, ibig sabihin, nakakakain siya ng maayos. Ayun. Yun lang, na medyo kabagin nga lang. Tapos, ano pa ba? Mahaba, lumalaki na din talaga siya, no? Tapos, Yung sumusunod sa... Yung parang nakakaaninag na siya kasi kapag di ba? Parang nakikita niya na kami. Sumusunod na siya ng tingin sa mga tao. So, yun, nakakatuwa lang laruin. Oo. Pinapasundan ko siya. Ngumingiti na siya. Actually, ngumingiti na siya pagka pag kinakausap mo siya and then kapag hiningitian mo siya, parang nakikipag-usap ka, marunong na rin siyang ngumiti. Yan. Saka hindi na lang din siya one-sided eh. Minsan nagugulo, gumagano na siya. Lumilipat na siya sa kabila. Malikot na nga. Ayun. Yun na muna siguro yung ano niya, no? Ano pa ba? Yung sleeping pattern nga lang niya. Ganun pa din. Parang mas alive talaga siya sa gabi. Tas tulog siya sa umaga. Pero magbabago pa rin naman yung body clock. Ano pa ba? So yun, struggling pa rin sa Sa pagbabantay sa kanya sa gabi. Oo, yun. Nahirapan pa rin. Tapos yung latching naman niya, okay naman. Yun nga, minsan na overfeed naman talaga siya, no? Nag-improve naman.
So yun na muna yung first milestone ni baby. Abangan natin yung mga susunod na improvement niya. Sana walang maging problema at maging okay siya. 'Di ba? Babakunahan na ata siya in the coming months. I'll just bring Check up niya sa GP by March 10. I'll just bring this upstairs. Ay, hindi yan laruan, no. 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 Anong gagawin mo dyan? So yun, ano muna tayo? Kape muna tayo, pahinga. Actually guys, to be honest, itong video na to, ibang araw na siya nung sa first month ni baby kasi talagang parang alam mo yon, parang hindi na natin kayang mag-vlog ng mahaba, mag-taping ng ng mahaba. Parang dahil pa namin dapat gawin, dahil pa dapat ayusin sa bahay, aalagaan pa si baby, pagod na pagod kami. Kaya hindi talaga kami minsan napapagod na din kami mag-vlog ganyan. So priority talaga namin si baby sa si Penpen. Pero yun tinatry pa rin namin na magawa ng mga videos. Saka 'di ba, parang iniisip ngayon namin, medyo malayo na nga rin iniisip namin ngayon kasi si Mama Kare babalik na siya sa work in 4 months. 6 months paid lang kasi 'di ba dito sa Ireland. Tapos pwede ka mag-extend pero unpaid na. So nagtitingin kami kung anong best option para sa amin kasi pagkabalik niya, although nag-work from home ako, mahirap mag-alaga ng baby habang nag-work. Saka si Penpen din, babantayan mo pa, ihatid sundo mo pa. So, medyo mahirap talaga na ikaw lang yun nandito sa bahay kapag nag-work from home ka, tapos may baby and then si Penpen pa. So, ayun, naglatag kami ng mga options na pwedeng gawin. Pero, yung iba kasi din costly. No? Like, yung pinakaunang option, which is mag-extend si Mama Kare ng maternity leave. Kasi dito sa Ireland, after 6 months ng paid ka, pwede ka mag-extend ng another 4 months, I think, para mag-leave pero unpaid na siya. Wala na rin ata. Hindi kami sure. Pero para wala na rin siya ata matatanggap sa government. So, yun yung isang option pero parang inisip namin talaga hindi namin siya afford. Lalong-lalo na mas aminin naman talaga na mas malaki yung sahod ni Mama Kare. So, malaking amount yung mawawala sa amin monthly kapag pag nag-unpaid leave si Mama Kare para lang mag-alaga ng bata. And then another option, Mama, Siguro yung second option, yung i-avail namin yung childminder or yung creche, siguro like for kay Penpen para lang makabawas sa trabaho dito sa bahay. Pwede kami kumuha ng childminder or creche. Yan din si Baby Leon din, parang hindi ko lang sure kung at this point, like at as early as now, kung pwede siyang mag-childminder. Meron na. Pero hindi rin din namin siya option masyado kasi syempre iba pa rin, 'di ba? Iba pa rin na tayo nag-aalaga. Mahirap yung pagkatiwala ba? Oo, lalo kung baby pa. So, pero option siya, pero yun, hindi namin siya ganun kino-consider bukod nga sa gusto namin kami yung nag-aalaga sa kanila. Yun, medyo mahal din kasi siya talaga. Expensive talaga mag-avail ng childminder and ng creche for toddler. So guys, yung next option namin is yung pabalikin namin yung mga mama namin. Pero parang 3 months lang din kasi sila. Alam nyo naman, parang short stay visit visa lang. So, ita-timing namin siya eh. Pagdating nila mama dito, dapat si Mama Kare tapos na yung maternity leave niya. So parang habang nag-work si Mama Kare, may makakabantay yung dalawang mga mama namin. So bandang mga 5 to 6 months na si baby noon. Tapos kung after 3 months umalis man yung mga mama, may mga 9 months na si baby, which is parang inisip namin na baka mas madali na siyang alagaan, 'di ba? Saka naka-adjust na tayo. Oh, naka-adjust na tayo malamang nun. Tapos hindi lang din naman ako pure work from home. Si Mama Kare naman hybrid siya. So makakatulong din siya kapag nasa bahay siya nagwo-work. Makakapagsalitan kami. Like ma-i-schedule naman yung mga meetings and everything. So feeling ko mas magandang option siya. So yun guys, is final option, which is ito siguro yung more likely na mga mangyayari sa atin na kami lang talaga, kami dalawa lang. Yung pagbalik ni Mama Kare,
ako kay baby, ako mag-aano kay Penpen, dadalhin ko si baby para sundin si Penpen, mga ganun. Na wala kaming kasama sa bahay. Tapos, pero yun, feeling ko kaya din naman, in a way. Kasi si Mama Kare, hindi naman din siya talaga pure na 100% mag-office. So, makakatulong din siya sa bahay kapag nag-work siya sa bahay. Di ba? Ano masasabi mo? Wala. Okay na. Ayun. Oo. Yun yung, ano din siya, nasa option din talaga siya. Kasi yun yung pinakamatipid sa amin. And yun, kasi wala na kaming ibang gagastusin pag ganun. Pero medyo mahirap talaga yun. Parang sacrifice and mag-ano na naman kami, survival mode. Pero may mga nakakagawa naman. Kaya, kino-consider din namin. Though yung mga nanay namin nag-expect na Kasi nag-expect na nila babalik sila dito. Pero, ayun, sabi ma, hindi pa sure na babalik kayo. Sabi hindi pa Paki-comment sure ka lang. na hindi na babalik kayo dito. Tingnan muna namin kung may budget. Medyo magastos kasi. Like, hindi lang yung ticket yung gagastusin kasi pagbalik dito di ba? Pati yung, alam mo yun, yung cost dito. Cost of living. Lalo yung pagkain dito, medyo mahal talaga din. So, pero yun, tingnan natin. Medyo mahirap din kasi. Like, ako din nag-worry talaga ako kung kakayanin ba namin na dalawa lang. Yun, malaking adjustment kasi siya. And then, medyo mabigat din kasi yung work. So, ayun. Kaya ako, kinakabahan ako. Kaya kung ako, siguro, mas option ko din na papuntahin sila mama dito. Pero yun, ina-assess pa namin, depende sa budget. Tignan muna namin kung may budget tayo. Pero kayo, kung anong palagay nyo, please comment down below. Anong suggestion Comment nyo? down Ano yung maganda below. option? Oo. Pero yun, kaya yan. Adya. Nasusurvive naman natin di ba? Ngayon, kasi wala kang Kasi, work. tas ako purely lang naman nandito ko sa office, ay sa bahay. So yan, hanggang dito na lang muna. Please subscribe to our channel. Follow us also sa aming mga social media platform like yung TikTok namin ni Mama Kare, and then yung may Instagram kami at Facebook. So yun, bye-bye na muna. Bye. Thank you for watching. Bye.